naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Hindi pa rin ho talaga nakakapasok, kumbagay sarado pa. Sabi nga ho nila, kailan ba ho talaga babalik ho sa new normal? Di ba marami nga ho nagdadasal ho para sa bansa ho natin na sabi nga para ho tumigil na. Yung pananalasa ho ng COVID-19 at bumalik na ho sa normal yung pamumuhay ho ng mga Pilipino. Dahil hindi lang ho para ho sa bansa, kumbaga para na rin ho to sa buong mundo. At kumbaga, na marami na Di ba? Marami na hong namatay dahil doon ho sa pagkalat ho ng COVID-19. Yung iba nga ho na uumay na hong makinig ho sa radyo. Sa totoo lang. Di ba? Pag binabanggit mo yung COVID-19, wala na bang iba? Di ba? Kaya nga yung lahat ng mga Pilipino, kumbaga umaasa na lubusan na hong bababa yung kaso ng COVID-19 at maisailalim na ho sa modified general community in quarantine. Yun nga ho ang plano dapat. Ngayong pagpasok ko ng March mga kaibigan, ilalagay na ho sa MGCQ. Bagamat kinontra ho yan ng palasyo ho ng Malacanang mga kaibigan dahil doon ho sa lugar na kasama ang Metro Manila, di ba? At napakarami na tinamaan din ho ng pandemic mga kaibigan. Kaya lahat nga ho nagdadasal na sabi nga, kumbaga yung pagkawala ho ng COVID at lahat naniniwala na paggising ho nila. Doon ho sa isang umaga na maglalaho na, kumbaga matapos na. Sana nga, halos lahat. Kumbaga yan ho inaantabayanan. Matapos na itong problema na to. Hindi lang ho sa bansa ho natin, kundi ho sa buong mundo. Naku, grabe ho talaga. Naging problema ho natin. Kumbaga yung pagbagsak ho ng ekonomiya, lalo na ho yan. Pero ang paliwanag ho dyan ng palasyo ho ng Malacanang na posible daw hong abutin hanggang 2023. Ha! Sabihin, ganun ho katagal. Yun naman ho kumbaga, sabi lang ho yun ng ating Pangulo. Pagka inabot ho hanggang 2023, tapos na ho ang term ho ni Digong, di ba? Kaya daw ho may babalik ho sa normal hong pamumuhay ang bansang Pilipinas. Nako, kaindo, napakatagal nun. Yung iba nga, di na nga ho alam kung paano ho makakasurvive sa panahon ho ngayon. Yung iba naman, ang ginagawa, online na lang ho, para ho meron hong konting income, bagamat hindi naman ho kaya na makasurvive, hindi na nga ho nila paano ho sila makakasabi nga nila ano ba ho ang susunod hong kabanata? Akala ho namin, Karex, pagpasok ko ng 2021, medyo mag-new normal na. Di ba? At papayagan na hong ilagay ho sa MGCQ ang buong bansa, kung makakakuha daw ho ng 2 milyong doses ho ng bakuna. Yun ho yung pagtaya ho ng palasyo ng Malacanang. Kapag meron ho 2 million doses na ho ng bakuna kontra ho sa COVID-19, baka daw ho ilagay na sa MGCQ. Ibig sabihin, yun ho yung datos ho nila. Ang tanong, Karex, hanggang kailan, di ba? Yung ganong kadami. Yun naman ho, pinag-aaralan na ho yan at antay lang ho tayo. Kumbaga, isa ho dun sa dapat ho ipagpatuloy, yung pananatili ho sa tahanan na hindi daw ho lalabas. Pagka binabanggit mo yun, para bang kukulong niyo ho kami dito? Sa loob na lang ho ba kami ng bahay? Hindi na ho ba kami magtatrabaho?
Magkakaiba ho kasi ang reaksyon ho ng taong bayan. Walang problema dun ho sa maraming pera na hindi na ho magtatrabaho. Kahit nakulungin mo ho yan sa loob ng bahay, kumbaga may mga inaasahan ho yan, paano naman ho yung isang kahig isang tuka? Kumbaga sundin daw ho yung social distancing, magsuot ho ng face mask. Yung iba nga ho, kahit na natutulog, naka-face mask na Kahit nga ho naliligo, naka-face mask na Bakit ka mo? Immune na ho sila. Sanay na ho sila. Tayo lang mismo sa sarili natin, lahat ho tayo. Bastahan tayo, paglabas mo ng bahay Kung magmumotor ka nga minsan, kahit na wala kang helmet, okay Basta may suot kang face mask. Bakit ka mo? Nasanay na ho si Juan de la Cruz. Diba yung sinasabing yung HELPA protocol? Kumbaga, busog na ho sila sa ganun. At sumasakit na ho ang tenga ho nila kada maririnig ho yung ganung balita. Ang gusto ho nila marinig, kailan ho yung new normal? Base ho sa palasyo ng Malacanang, baka daw ho abutin ng 2023. Bago daw ibalik ho dun sa new normal. Napakatagal nun, boss. Napakahabang pakikibaka na naman ni Juan de la Cruz. Ang tanong, Karex, tatagal ba na hanggang ganon? Ganong katagal? Pwede ho yun. Kapag damaso talaga ang virus na yan, kumbaga, pagka ho nilalabag ho natin yung minimum health protocol, kagaya ho dyan sa Pasay City. Di ba, ang ginawa nga ho ni Tocalix, ni Mayor Tocalix, kumbaga, tamaso yung kaso ho ng COVID, bagamat sa bawat barangay, nag-lockdown ho sila. Tanong, Karex, paano mo ilalagay sa MGCQ? Kung tumataas yung kaso ho ng COVID. Kaya nga ang hirap solusyonan Kaya minsan ang IATF, ang tanggapan ng DILG, minsan hindi ho sila magka-frequency. Sabihin na ho natin, Karex, sinusuportahan ng DILG. Tama. Naalisin na ho yung travel authority. Luwagan na. Yung mga biyabiyahe. Paano kapag tumaas ang kaso ng COVID, balik na naman ho sa dati? Hindi, yun ho ang paliwanag ng DILG. Kumbaga, bumabase ho sila. Sabihin na ho natin na mahigpit po ang checkpoint. Hanggang higpit lang naman Yung mga sundalo na mga nag-checkpoint, tapatan na ho tayo, wag na ho tayo maglokohan. Pagod na rin ho sila. Minsan, titignan lang yung hawak mong papel. Meron ka bang medical certification? Yes, sir. Pinakita. Napakita nga yung rehistro ng sasakyan sabi niya, magaling tong doktor mo binigay yung papel. Ang tanong, binasa ba? Medical certification hinihingi. ORCR ang binigay. Palibas at pagod na ho yung mga nag-checkpoint. Diba? Lusot na. Kaya yan ang gustong gawin ng DILG. Kumbaga, alisin na yung mga travel authority. Para naman ang tanggapan ng Department of Tourism, kumbaga, manumbalik yung turista, yung turismo. Alam niyo kasi ang Palawan, nandiyan ang Puerto Galera, nandiyan ang Siargao Island, ang Bohol, lalo na ho ngayon summer. Kumbaga, nung last year, bagamat bagsak ho talaga ekonomiya hanggang ngayon, may mga nakausap nga ho kami, yan lang, Karex, ang aming source of income, yung turismo. Kumbaga, yung mga local and foreign tourists na bumisita dito. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation.